Magandang hapon. I hope di pa kayo nagsasawa. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang naghayag ng inyong kalooban sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus na siyang ipinangaral ng mga apostol. Nawa ay gamitin mo ang pagkakataong ito na titingnan namin ang isang portion ng inyong salita para mas lalo naming maunawaan at ma-appreciate ang revelasyon na ito. At nawa maiangkop namin ng tama sa aming mga buhay ang mga mapapakinggan namin. Tulungan mo ang inyong mahina na lingkod at maitawid namin ang tekstong ito sa tamang paraan at maintindihan ito ng bawat isa. Hinihiling namin na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang kumilos sa mga apostol sa kanilang pangangaral noon, ang siyang kumilos din sa bawat isa, lalo na sa inyong lingkod na kami ay makumpronta kami ng inyo pong dakilang salita. Alam namin na ang inyong pangako na sa bawat pagsamba at gathering ng inyong bayan at ng inyong iglesia, pinangako mo ang inyong presensya. Kaya kinikilala namin ang inyo pong banal na presensya sa hapong ito. Kaya maraming salamat at samahan niyo po kami itong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Isa sa mga oldest languages na naging palaisipan sa mga eksperto ay ang Egyptian hieroglyphics. Wala kasing nakakaalam kung paano basahin ang mga letters nito at paano ito maintindihan. Napakahalaga ng Egyptian hieroglyphics dahil once na na-decode mo ito, you will be able to understand many or much of the history of Egypt. But all those difficulties change in 1799 nung matuklasan ang tinatawag na Rosetta Stone. Isa itong bato na malaki at may decree mula sa Egyptian king na si Ptolemy V mula sa 196 BC. At doon sa malaking tipak ng bato na tinawag na Rosetta Stone, may tatlong languages. Mayroong hieroglyphics, mayroong demotic, at may Greek. Dahil madaling basahin ng maraming tao ang Greek at nakita nila yung demotic ay pareho lamang, they assume that the hieroglyphics also contains the same or also means the same. Dahil isa lang ang kahulugan ng decree na ito na nasa tatlong languages, ang hieroglyphics mula noong 1799 ay biglang naintindihan ng marami. At dahil dito, na-decode ang misteryosong Egyptian hieroglyphics. Hindi lamang hieroglyphics ang naging hamon para sa mga tao sa kasaysayan para unawain. May mga milagro ang Panginoon na kailangan na unawain sa tamang paraan. We cannot just rely from different kinds of people to interpret the miracles that God is bestowing upon His people. At isang magandang halimbawa dyan ay ang miracle doon sa Pentecost. Doon sa Acts chapter 2, the Holy Spirit came down and the disciples suddenly spoke in different languages. At dahil dito, nalito ang maraming mga tao na nandoon, inisip nila na lasing ang mga alagad na ito sapagkat hindi naman sila pumunta sa iba't ibang mga bansa at suddenly they were beginning to speak the languages of different people. So this is the first international United Nations or the international meeting ng mga iba't ibang mga tao dito sa isang parang konferensya na ito. Kaya napaka helpful ng pangangaral ni Deacon John last week
na pinakita niya sa atin na itong Pentecost pala na itong miracle na ito is the final act of God's salvation na pouring at nagkaroon ng outpouring ng Holy Spirit that marked the age of God's fulfilling of His promises. So in other words, ang interpretation pala is nandito na sa huling yugto ng plano ng Diyos. Could you imagine that? Ang tao since nagsimula sa Genesis ay naglalakbay ang maraming panahon ng redemptive history, pero itong pinakita palang Pentecost ay nasa closing mark na tayo. Nandito na tayo sa final epoch. Nandito na tayo sa final episode ng series ng redemptive act ng Diyos. Kaya napakahalaga para sa atin itong Acts chapter 2, itong tinatawag na Pentecost. How are we going to fully understand itong tinawag na mighty works of God? Di ba sinabi yan ni Apostle Peter sa kanyang preaching that these mighty works of God. And instead of being convinced, lalo silang naguluhan. Imagine niyo ang mga disciples, kakilala niyo sila, nakikita niyo sila dyan, hindi sila nagsasalita ng mga ibang lengguwahe. Suddenly, they were speaking known and real languages. They were not being gibberish. So therefore, ang natural na reaction ng mga tao, they would be lost. They would be confused. What does this mean? Ano ang ibig sabihin nito? Well, of course, the answer is that we need a Rosetta Stone doon sa Pentecost. What is the meaning of the coming down of the Spirit? The ability of these men being able to speak in many languages. Well, the Rosetta Stone of this Pentecost happens to be from verse 14, pero we will read yung verses 22 hanggang 36. I call it the preaching of the Word of God. That is the Rosetta Stone of the miracle. The miracles of God, yung pagsasalita nila sa iba't ibang lengguwahe, hindi mo maintindihan ito kung walang pangangaral. So therefore, magiging senseless ang nangyaring pagbaba ng Holy Spirit if there will be no Apostle Peter who will explain, who will clarify what is the meaning of these tongues, of this ability that has been miraculously demonstrated in front of us. At dito, ipapaliwanag ni Peter ang mga nangyari. Ika-clarify niya, i-explain niya the mighty work at Pentecost in front of many people. Let me read to you verses 22 to 26 of Acts chapter 2. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. For David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand, and that I may not be shaken. Therefore my heart was glad and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope, for you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. You have made known to me the paths of life, and you will make me full of gladness with your presence. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne, he foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this, that you yourself are seeing and hearing.
For David did not ascend into the heavens, but he himself says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Let all those of Israel therefore know that for certain that God has made him both Lord and Christ, Jesus, this Jesus whom you crucified. Mga kapatid, ito po ang inspired, inerrant, infallible Word of God. Well, alam natin, this is the preaching of the Apostle Peter sa Pentecost kasunod nitong miraculous work, the mighty works na binanggit niya. At ginawa niya ang explanation nito sa pamamagitan ng pangangaral. Ang pangangaral na to is what would become the very first sermon in the book of Acts. In other words, ang binasa natin kanina o ngayon is the very first sermon sa Christian church after the resurrection. This is after the ascension of the Lord Jesus Christ. And therefore, if this is the very first sermon, then it demands from us a closer look. At titingnan natin dahil nagseset ito ng pattern sa apostolic na pangangaral. This is a classic example paano dapat tingnan ang isang maayos, biblical at apostolic na pangangaral. Ito ang isa sa pinakamahalagang theological declaration sa buong New Testament. Ang magandang theological declaration dito is to answer the questions, what is this work? And then, biglang may mga ganitong demonstration na bumaba ang Holy Spirit, they were able to speak in tongues, and then suddenly, ang laman ng explanation ni Peter, instead of sinabi niyang gayahin niyo sila na mag-speak in tongues din kayo, ang ginawa niya is he proclaimed Jesus Christ from the scriptures. He proclaimed Christ from the Old Testament. So, sinasagot dito, sino si Kristo? And then he explained that Jesus is the only Messiah. At sinasagot yung tanong, bakit si Jesus lang ang tanging Messiah? At syempre, kasama na din dito, ano ang nais ngayon ng Diyos sa lahat ng mga lahi. In fact, sa susunod na linggo, be excited sa sermon ni Brother Jai, i-explain niya sa atin yung work or yung response ng mga tao at malalaman nila ano ang kalooban ng Diyos sa kanila. Ano ang kalooban ng Diyos ngayong naihayag na si Kristo. So mula dito, ito na yung magiging pamantayan ng pag-evaluate, pagkilatis sa tunay na pangangaral. At malinaw dito sa sermon ni Apostle Peter that the very first sermon is so Christ-centered. It is a message about Jesus Christ. So in other words, anumang gawa ng Diyos ay hindi natin tunay na mapakikinabangan o ng lahat kung wala ang ministeryo ng pangangaral. What would be yung use ng isang milagro? What would be the use of speaking in tongues if there will be no explanation, if there will be no interpretation that would lift up the Lord Jesus Christ, na mas maintindihan ng tao bakit nangyayari ito. Ito yung hindi matatawarang papel ng mga sermons. Kaya kinailangan natin at inutusan tayo ng Diyos that every Lord's Day of our lives, if the Lord would permit us to spend more 50 years or more than that, we will all spend our lives going to the people of God sa assembly niya and listening the sermon. Sermon that is of course about the will of God and who Jesus Christ is. Ang pinapakita dito is the utter inadequacy of miraculous works. Hindi tumigil ang lahat nung nagkaroon ng Acts chapter 2 na bumaba ang Holy Spirit. Kinailangan may magsalita. And by the way, nung nagkaroon din ng miraculous appearance ang angel kay Cornelius sa chapter 10, anong sinabi nung angel nung nagtanong si Cornelius? Pwede namang mangaral ang angel doon at sabihin niya, nakita mo na ako, sige, tanggap ka na. But what did the angel
tell Cornelius, magpapunta ka doon sa Joppa, andon ang isang Pedro naghihintay at patatawagin mo siya at mangangaral siya sa inyo. In other words, napakahalaga ng papel ng pangangaral. Mataas ang tingin ng Diyos sa pangangaral. Ito ang pinili niyang kasangkapan para sa kanyang kalooban at sa mga gusto niyang mangyari sa mundong ito. Naroon na ang anghel pero ginamit pa rin ng Diyos ang pangangaral. Kaya laging magiging kulang ang mga miraculous works. Ngunit sa pangangaral, hindi kailangan manghula. Ang pangangaral is paghahayag, revelation, apocalypsus. In other words, parang nakatago ang isang bagay at biglang tatanggalin mo ang nakatago. I-open mo ang curtains at makikita mo yung dating nakatago. And that is the preaching of the Word of God. It tells us what is hidden. It explains to us what we did not understand before. It makes plain those things like the descent of the Spirit in a way na magkakaroon lang ng isang interpretasyon. So sa himala, maaaring malito, maaaring maligaw. Pag nagkaroon ka ng himala, nag-speaking in tongues, huwag kang magagalit kung paghihinalaan ka na lasing dahil ang mga apostles mismo ay napaghinalaan na lasing. Pero sa pangangaral, tumbok ang mensahe. Very clear ang message. Ginamit ni Luke ang salitang address doon sa verse 14 to show to us hindi ito speaking in tongues, ngunit preaching. Verse 14, but Peter, standing with the 11, lifted up his voice and spoke in tongues. No. Sinabi niya, i-address them. In-address ni Apostol Pedro sila. Ang gusto niyang gawin ay ipaunawa, hindi na gumawa ng anumang milagro. Kaya itong gawa or Acts ay puno ng mga sermons ng mga apostles. Kaya isa daw alternative na title ng Book of Acts of the Apostles ay Sermons of the Apostles. And probably that would be correct because the Acts of the Apostles are none other than the sermons of the apostles. So ninais ng Diyos na ipabatid sa ating lahat yung kanyang ginawa at plano sa pamamagitan ng pangangaral ng alagad. So gusto kong ipakita yung supremacy at yung importance at primacy ng preaching dito over that miraculous work na alam natin na minsan lang mangyari. It was so momentous, it was so important, yet kinailangan pa rin ng preaching to plainly explain it. That's why our message this afternoon, it is through preaching that we will, it is only through preaching that we will understand the mighty works of the mighty works of God and His sovereign will to the world. It is only through preaching that we will understand the mighty works of God and His sovereign will to the Lord. Napaka angkop na mensahe o panghamon nito sa atin sa panahon na halos sinusuka ang pangangaral at yung tingin ng iba ay ito ay masyadong irrelevant, anti-woke, masyado siyang one-directional na pagsasalita, hindi siya conversational, hindi siya dialogical. Sa maraming churches ngayon, marami na ang lahat ng bagay na kinahuhumalingan except sa preaching of the word. In fact, many pastors are being trained to become experts in organizational skills, life coaching, or even in theatrics. The Pope himself, Pope Francis, even reminded the mga priests that their homily should not be longer than 8 minutes. Buti na lang hindi kami pare or else matagal na kaming walang trabaho. Wala ni isa sa amin. Sorry. Dahil daw sa short attention span. Siguro pwede nating bigyan ng attention nga yung issue na yon. But on the other hand, to shorten or to remove itong mga preaching is equivalent to be removing itong explanation about the Word of God.
Sa mga ibang mga churches, mas dinadaluhan ng ibang mga activity, fellowship, kaysa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Others, and even sa mga Reformed churches, there are those who are cherry picking who they would listen to sa iglesia. Oh, not my favorite preacher means I'll be absent from that congregation at that particular service. Nakakalungkot ito. Sabi naman ni Stephen Lawson, some preachers are more persuasive in the announcement rather than in preaching. Could you imagine that? Higit lalong kailangan natin ang paalala na ito, na sa kabila man ng pangangailangan na baguhin ng ibang mga bagay, pero may isang bagay na hindi dapat magbabago sa iglesia, and that is the high view of our church sa preaching. It is the primary means of God in this world to save sinners. Ito ang Rosetta Stone that will explain a lot of mysteries in this life. It is the Rosetta Stone that will give us an assurance of what the Word of God truly says. Sa mundong ito, alam nyo, napakahirap ng Christian life. Punong-puno ng pagdurusa, kasamaan, kasalanan. Ano ang aasahan mo kapag pupunta ka ng araw na linggo? Napakalayo ng pinanggalingan mo. Kaya naman malapit man pero nag-exert ka ng effort, gumising ka ng maaga. May yung iba sa inyo, kailangan nyo pang matulog pero sinikap ninyo o pinaglabanan ninyo ang ganong sitwasyon ninyo para at least nandito ka sa Lord's Day at makakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ano nga asahan mo? You want the preaching of the Word of God that explains, that clarifies, that gives light. At ito yung kailangan natin. The Word of God that will become vehicle para matuntun natin yung true pleasures natin. And that is our relationship sa Diyos. So ninais ng Diyos na ipabatid sa ating lahat yung kanyang ginawa at plano sa pamamagitan ng apostolic preaching. So kung ito ang pinakamahalagang sermon or pinakaunang sermon, marapat lang that we will have to scan or even himayin natin ng gusto sapagkat ang mensahe niya hindi lamang para sa mga Hudyo, sa mga taga-Jerusalem, kundi para sa lahat ng mga tao. Na hindi lamang ang bansang Israel ang sakop sa plano ng Diyos, kundi lahat ng mga wika. Yun yung dahilan bakit nagkaroon din ng speaking in tongues para ipakita that the message of the gospel is global. It is not meant for just one race. It is for everyone. There is no discrimination sa Panginoon. Nais niyang abutin at tawagin ang lahat ng tao upang kilalanin na meron na ngayon, yung katulad ng narinig natin last Sunday, na ito na ang hudyat. This is the final act of salvation. May nakaupo na sa trono, may bago na gobyerno, may bago na nag-e-exist na sistema, kailangan ng kilalanin at magpasakop sa sistemang ito. So dito, tingnan natin what does the Sermon of Peter teach about preaching or tells us about preaching. I will give two. Marami actually matatagpuan dito pero pinagsama na lang natin. Isang tiyak ako na makikita natin dito ang preaching is always by the power of the Spirit of God. And number two, preaching is the proclamation of the reign of God's. First one, makikita natin sa verses 22 to 24 pero may cross-reference tayo sa verse 21. Di ko na binasa kanina dahil yun ay pinangaral na last Sunday. Sa verses 22 to 24, the Word of God says, Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, loosing the pangs of death because it was not possible for him to be held by it. Ano mapapansin natin dito? Let me use the word boldly. Peter boldly preached in front of many people to explain to them the work of the Spirit. So, wag natin itong ituring na simpleng bagay lang. Yung si Pedro, tumayo siya doon at sinabi niya, Men
of Israel, hear these words. Bakit mahalaga yon? Anong silbi ba ng words na yon na tinawag niya ang atensyon ng mga Israelita? Well, alam niyo ba nangyari kay Pedro few days ago? Bago yung Pentecost, bago yung resurrection, nasa si Peter. Nasa si Peter at ang mga apostles. Katulad ng kanina na binasa, they fled in hiding. Sila yung mga duwag na mga alagad, natakot doon sa nangyari nung si Kristo ay mapapako sa krus. But here what happened, suddenly, bigla na lamang ang lakas ng loob ng taong ito. Kaya niyang magsalita sa harap ng mga tao just right after the Spirit of God descended to them. Here is the man who fled in hiding, suddenly had the courage. He had the audacity to address this crowd by the thousands. And there's only one explanation. The only explanation is the Spirit of God. Hindi lang yan. Hindi lang boldness ito. Nakita niyo yung verse 23? Nung in-explain niya yung sovereign plan of God, na sinabi niya, huwag kayong mag-alala, hindi nawalan ng kontrol ng Diyos, predeterminate plan talaga ito. Yung nangyaring kamatayan kay Kristo ay talagang ang Panginoong Diyos, plano ng Ama ito. Pero tingnan nyo, itong taong ito na tumakbo, nagtago, kaya niyang sabihin sa verse 23, you crucified and killed by the hands of lawless men. Imagine mo, he was right there, boldly telling this crowd, you were the ones who killed Jesus of Nazareth. Kayo ang pumatay. At alam niyo anong ibig sabihin nun? Pwede siyang kuyugin doon. Pwede siyang mapatay. In fact, pag binasa mo hanggang chapter 3, hanggang chapter 4, ipapakulong sila, di ba? Itong si Peter, hindi matahi-tahimik talaga ang dila nito eh. Yung bibig nito, madaldal. Meron pa dyan na sila they would be whipped, malalatigo sila, and then they would celebrate pa that they were proud of having to share the sacrifice of being persecuted for the Lord Jesus Christ. Alam niyo ba kung ilan ang mga tao nasa harapan niya? Libo-libo ang mga taong naroon at naka-witness. Hindi ito yung Peter na nagkanulo sa harap ng iilan lamang, kinabahan na siya, natakot na siya, dininay na niya, oh hindi ako yun na nakita mo. This is not the Peter who ran chicken. Na kaya niyang depensahan ng mga alagad. Sila'y 9 a.m. pa lang, sinabi niya, obviously, no, wala namang nalalasing ng ganito kaaga, sinabi niya, walang ganito sa kultura nila. And yung kanyang courage is so noteworthy. No, mga taga-Judea. Nandun pa yung mga sa Jerusalem sa verse 14. Israelites, men of Israel, listen to this, hear these words. The Spirit of God has filled this man. And the result is, nung filled siya with the Spirit of God, he did not speak in tongues again. What he did was he preached the Word of God. He preached who Jesus Christ is. In other words, nung bumaba ang Holy Spirit, this is what He did. Kaya dito mga kapatid, pinapakita sa atin yung kakaibang pagtatangi at yung distinction ng ng preaching. Preaching is the distinct from all ministries. Preaching is distinct from all ministries because it is the chosen means of communication, for the Spirit to move. It is the chosen means of communication of the Spirit to move. Alam natin, no, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang Kerox, he is the town crier. Ang dapat niyang gawin kung ano yung mensahe mula sa hari, poproclaim niya, walang bawas, walang dagdag, walang bawas, walang kulang. At ito yung pinagmulan ng herald, ng preacher. Nag-herald siya. At sinasabi natin as Reformed people, we believe, iba ang pangangaral sa simpleng pagtuturo.
Hindi siya katulad ng pagtuturo, pagba-Bible study, pagsa-Sunday school. Ang preaching ay isang form of communication that God has separated doon sa pangangaral na yon. He is assuming His lordship. He is assuming His power. At doon pinledge niya, tinali niya ang sarili niya, ang salita niya, na gagamitin niya ang pangangaral na ito. Hindi siya nangako sa Biblia na gagamitin niya ang mga comedy. Hindi siya nangako na gagamitin niya ang mga stand-up comedian para magligtas. Pero itinali ng Diyos ang kanyang sarili na sa pangangaral ng salita ng Diyos, He would proclaim the wonderful works of God. That there will be conversion, that there will be salvation. Hearts that are hardened by sin, pwedeng mabasag. Mga puso na matigas, pwedeng lumambot doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam natin kumikilos ang Holy Spirit sa personal na encounter natin with the Word of God. By devotion, by family worship, sa pagbubulay, meditation ng salita ng Diyos. Encourage din ang mga fellowship with the brethren, lalo na kung ito'y talagang edifying. We believe that the Spirit can also work. Ngunit lahat ng yan ay hindi pwedeng ilagay in equivalent doon sa pangangaral at sa priority ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ang disenyo ng Diyos. Dito niya tatawagin ang mga sinners sa pagsisisi para paluguin sila at ang kanyang mga anak. Sa mga ganito, naiiba at natatangi na form of communication ang preaching. Ang gagawin ng Diyos ay iangat niya ang kanyang anak na si Jesucristo. At kapag nandun siya, ina-assume niya yung kanyang lordship, ang kanyang power. If you are the listener of the preaching of the Word of God, ang Diyos mismo ang nagko-confront sa iyo, ang nangungusap sa iyo. Kaya nga, di ba, definition ng reform sa preaching is that the proclamation of the Word through His ordained man or His man chosen by Him through the church. At kapag nangyari daw yon at faithful ang pangangaral, sabi ng Second Helvetic Confession, the preaching of the Word is the Word of God. So sino ka man ngayon, saan ka man nanggaling at nandito ka, kung ang pangangaral na ito ay tapat doon sa text, ito ay dapat mong ituring, hindi lang basta preaching. Ituring mo dapat ito bilang salita ng Diyos. Pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya mo bang kontrahin ng Diyos pag nagsalita siya? Doon sa church ng GBC sa Laguna, may nakalagay na tarpaulin doon na napakataas. Sa Habakkuk chapter 2, the Lord sits in His holy temple, let all the earth keep silent. And the message is, whenever there is the preaching of the word, walang sino mang nilalang ang dapat magsalita because it is actually God who speaks, who preaches. It is not mainly, or it is not the man alone ang nagsasalita. In fact, the man of God is only the spokesperson. He is only the instrument. Hindi ka pwedeng magmagaling habang nagsasalita ang Diyos, magsasalita ka din at kokontrahin mo ang sinasabi niya. Again, pwedeng kontra sa salita ng Diyos ang ipapangaral at yun ay hindi tunay na pangangaral. Kaya ang sinasabi natin, the faithful preaching of the word. Ang nakakatuwa dito, pinakita niya sa atin na itong pangangaral ng salita ng Diyos ay in-explain niya, ito yung plano ng Diyos. Ito yung predetermined plan of God. At na si Jesus, siya ay ibibigay para sa inyo at papatayin ninyo, siya ay muling mabubuhay at siya ang uupo sa upuan or sa trono ni Haring David. At yung lakas na yon ay sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu. Ito ang ayaw ng maraming mga tao, yung monologue, confrontational. Ang gusto nilang monologue ngayon ay yung stand-up comedian. Ayaw ito ng modern day society. Kaya naman inaayawan nila. Pero if this is the
form of communication that God has pledged His Spirit to move, then therefore, this is something that we cannot turn our back or cannot just consider it lightly. Hindi natin pwedeng treat ito uh, frivolous, trivially. Ito yung dapat nating gawin. Dito pinapahiya ng Diyos ang mga nagmamarunong because of the power of the Spirit in preaching. 1 Corinthians 1:23 says, "But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and a folly to Gentiles." And it is not accident na yung stumbling block doon, it means scandalon. It is a scandalous or an offense. It is an offense na pag tiningnan mo, madadapa ka. Kumbaga, hindi ito something na parang kukunin mo at hahangaan mo or paniniwalaan mo. Could you imagine isang Jewish carpenter, siya yung magsasabi na tagapagligtas, namatay nga siya? Hindi ito ang paraan paano mag-isip ng mga Hudyo. Talagang madadapa sila, hindi nila kayang tanggapin ito. Tapos ito yung folly to the Gentiles, Moria, which means foolishness, moronic. It is a message na pang mababaw. Pero nung sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1, wala siyang hinangad na ibang bagay kundi si Jesucristo lamang para ang kapangyarihan lumitaw sa Espiritu ng Diyos, hindi sa kanyang sarili. In other words, si Paul, iniwasan niya ang mga bagay na alam niya na pwedeng ma-identify ito na bilang rhetoric ng isang Grecian orator. O kaya naman, iniwasan niya ang mga bagay na alam niya na pwede na isipin nila dahil magaling si Apostle Paul. Pero nag-concentrate siya kay Christ. And as I grow older and older sa ministry at tumatagal sa ministry sa biyaya at awa ng Diyos, nakikita ko na tama talaga itong si Joel Beakey na ang sabi niya is that kay ni Sinclair Ferguson doon sa kanilang klase sa Westminster is that pastors should spend much of their strength in proclaiming the preciousness of Christ. At nandito, pag nilift up ang Panginoong Yesus, nandun ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ito ang isang bagay na wala ang mga ibang mga relihiyon. May nagsabi na isang scholar, ang mga ibang relihiyon ay walang ganito. Kinopya ang ganitong uri ng kapangyarihan. Nung nandun ako sa Thailand at Cambodia, isa sa napansin ko doon sa place of worship nila, wala kang makikitang pulpito. And then I've learned na ang kanilang religion is purely individual. You say your prayer wheel and prayer sticks, and ganun lang ang gagawin ng mga Buddhists. There is no gathering where the people of God listen and someone is preaching the word to them. At doon, mas lalo ako na na-appreciate yung calling ko as a preacher. At mas na-appreciate ko because I have the blessing, the privilege, and the opportunity to explain the mysteries of the Word of God to people. Could you imagine these people just waving their sticks at yung kanilang nagpipray sila, not knowing many things about what they are doing. But as a preacher, as a pastor, nagkakaroon ako ng ganong oportunidad. At doon sa ginagawa kong yun, the Spirit of God in His power, kung loloobin niya, doon kikilos ang Panginoong Diyos at magliligtas. Doon siya magsasanctify. Kaya hindi ko maintindihan noon nung sinabi na pagdating daw sa pangangaral, ang mas mahalaga talaga yung public means of grace kaysa sa private. Mas nakakapagpabanal ang pangangaral kaysa yung nag-aaral ka. Pag nag-aaral ka, pwede ka mag-aral ng ilang oras. Pwede ka magbasa ng ilang oras at mas naintindihan mo. Pero ganon, dinisenyo ng Panginoon ang preaching. Isa sa favorite na game ko or sports, or hindi naman pala sports, games yun, yung chess.
Chess, of course, considered siyang sport dahil naglaro din ako ng chess. At ah, alam nyo ba na merong pyesa doon sa chess na halos lahat nagagaya niya? That is yung queen. Kaya niyang gayahin yung pawn, yung rook, kaya niyang gayahin yung bishop, and even yung king. Kaya nga yun yung pinakamakapangyarihan na pyesa doon. But there is one piece na hindi niya kayang gayahin at walang anumang makakagaya sa kanya. That is the horse. Special ang horse. To the point na nung nag-chess ako, nakikipag-compete, I'd rather give up yung bishop but not my horses. Ganon ko siya tinitingnan. Because the horse is a very special piece na kahit na may queen ka, may rook ka, hindi magagawa yung magagawa ng horse. In fact, you got entertained kapag tinitingnan mo yung mga pwedeng moves na gagawin ng horse. Pa-L yun eh. Titingnan mo lahat. At nagkakaroon ng sense of parang excitement at sense of surprise kapag nagagawa mo yon. In a way, ganun ang preaching. Hindi pwedeng kopyahin because ang Holy Spirit ang pinangako ng Panginoon pagdating doon. That is why ang challenge sa atin is for steadier sanctification. Embrace the priority of faithful preaching of the Word. Unang gawin mo, ipanalangin mo ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Na kasihan sila ng banal na spirito. I-anoint ang kanilang mga lips ng salita ng Diyos. Na ang maiproclaim nila katulad ng sinabi dito ni Peter na magkaroon sila ng boldness. Hindi mo pwedeng makopya yung tapang. Hindi mo pwedeng makopya yung boldness na katulad nung kay Peter. Few days ago, siya ay tumatakbo, siya ay takot na takot. There is something in the power of the Spirit that makes a timid man the most courageous man in the room. At ganyan ang ginagawa ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa pangangaral ng salita ng Diyos, yung mga mahiyain, di naman sinasabing nawawala yung hiya, pero na-overcome nila yung kanilang mga weaknesses. And it's not because magaling sila or naggagawa nila ito sa kanilang lakas. It is because of the Spirit. Kaya may pag-asa ko, ganito pala. Hindi pala ako pwede na umasa lang doon sa favorite preacher ko. Ang kailangan ko pala ay isang mangangaral, pastor, na ipapanalangin ko na may Holy Spirit siya, na kahit sino pa siya, kung may Holy Spirit siya, gagamitin siya ng Panginoon. Kaya huwag mong pagsawaan ang pangangaral. Huwag mong i-reject. Huwag kang tamarin sa pakikinig ng pangangaral. Mas maraming pangangaral, mas maraming pagkilos ng banal na spirito. Huwag mong sabihin at equivalent na mas maraming pangangaral, mas boring. Mas maraming pangangaral, mas nakakaantok. Mag-Sunday morning na lang kaya tayo. Hindi ganon tayo mag-isip. Because we believe the more we hear the word of Christ, the more that we see the Holy Spirit. So, supportive ka ba sa gawain ng pangangaral? Pinagpipray mo ba ang mga nangangaral? Hindi lamang sila maging smart, di lang sila basta maging able to explain, but may they have that holy fire, that courage, that holy boldness that would lead us to Christ. Anong gusto mo sa nangangaral? Yung matatakot siya na i-proclaim ang katotohanan? Or di ba magandang ipanalangin, Lord, alisin mo yung fear ng aming pastor o ng aming preacher na kapag tumayo siya doon, di baling masaktan ako. Kung ito ay galing sa salita ng Diyos, so be it. Because there is the interplay and the moving of the Holy Spirit, our preaching, therefore, hindi natin kailangan na personalin ang mga nangangaral because alam natin may Holy Spirit. The Holy Spirit can genuinely move beyond and apart or over
the preacher. Dahil regular speakers naman kami dito, yun yung advantage ninyo. Hindi kayo pumupunta kung saan-saan. May advantage kayo kung alam nyo, yung preacher ninyo ay tinitira lang yung kayo o ang iba because marireveal sa pattern nila. But if it's something, no, hindi naman ganito yung mga ngaral namin, pero bakit ganito yung boldness niya? Probably this is because of the power of the Spirit. And this has been yung prayer. Binibiro ko sila, yung mga iba kanina na o pag-pray nyo na ako, babagsak na ako mamaya, sabi ko. Dahil I feel that yung pagkapagod. But I'm so thankful to the Lord thinking yung mga taong nanalangin sa akin. I appreciate them all to be able to stand before you and preach the Word of God. Kaya sa mga members dito, baka may carnal habit pa tayo of establishing a fan base in the holy ministry of preaching. Nariyan ka kapag yung favorite mo na preacher ang nariyan. If you are a member of a local church, that cannot continue. Napaka-unhealthy practice nito and it will set an ugly example to those around you. Pagsisiyan nito. Makikita nila, ma-embolden ng iba. Ay, oo nga, mas gusto ko ito. Sa hapon pa naman, paiba-iba. Sa morning, wala tayong magagawa. Walang ibang choice eh. It is an unhealthy practice. Because of the Holy Spirit, preachers, human speakers, can never be the greatest issue in preaching because of the Holy Spirit. Hindi kami pwedeng i-portray ang sarili namin na sobra, na kami magagaling, na kami ang mga bida because we know that there is that game changer, the power of the Spirit. Kung bisita ka dito at naririnig mo ito, alam mo, wala akong magagawa para basagin ang puso mo. Pero sabi ng Hebrews 3:7-8, as the Holy Spirit says, today you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the days of testing in the wilderness. Huwag mo daw patigasin ang puso mo. Naririnig mo ang Holy Spirit ngayon. Si George Whitefield, siya ang nakilala na katambal ni John Wesley sa mga revival ministries nila. Nung kapanahunan nila, napakalakas ng boses niya na kahit wala daw microphone, maririnig mo kahit nasa ilang daang metro. May nagsabi pa, if I'm not mistaken, nasa more than 500 meters. Siguro pag gabi yun, na panahon na wala pang mga sasakyan, napakatahimik pero naririnig. But you see, hindi ang voice ni George Whitefield ang naging susi. Ang naging susi, kahit saan ka tumingin sa kanyang record, it is the power of God sa kanyang buhay, ang Holy Spirit. Minsan may isang wicked man na ang pangalan ay si John Tanner. Napakakilala na hoodlum sa panahon nila. Pupunta siya doon para ipahiya si George Whitefield sa kanyang pangangaral sa evangelistic meeting nila. Pero bago pa niya gawin at mangyari yung plano niya, nung narinig niya na nagsasalita si George Whitefield, na-convict siya sa kanyang kasalanan and he was converted. This is something that can only be attributed to the Spirit of God. Secondly, preaching is the proclamation of the word of the reign of God. Verses 25-36, 3 Old Testament texts were used by Peter to emphasize one important truth. The reign of God has come. Diba sa verses 25, mayroong kinote siya dyan. Sabi niya, I saw the Lord always before me, for He is at my right hand that I may not be shaken. That is Psalm 16. Pero bago yon, yung Joel chapter 2 muna na pinreach ni Deacon John, verses 28-32, yun yung promise ng Diyos na maghahari yung Messiah.
Alam niyo, ang Joel chapter 2 sa akin, na ginamit dito sa Acts chapter 2, isa ito sa mga nag-convince sa akin of amillennialism. It is because dito sa Old Testament, ang expectation nila lagi ay alam nila that this is the Messianic age kapag bumagsak na ang Holy Spirit. The age of the Spirit is the Messianic age. Ito yung kingdom na hinihintay nila. Ito yung pagbabalik ng Israel sa trono. Yun yung sinasabi ng mga apostles. But lo and behold, nung dumating itong Pentecost, ang sabi ni Peter, ito yung fulfillment sa Joel chapter 2, which means this is already the age of the Messiah. This is the age of the kingdom. This is the Messianic age. In other words, nagahari na si Kristo. Tanong nyo siguro, paano pang ebidensya na nagahari siya? Yung Psalm 16 na nasa verse 25, ito yung kinote. I saw the Lord always before me. He's in my right hand. I may not be shaken. Therefore my heart was glad and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope. For you will not abandon my soul to Hades and let your Holy One see corruption. Anong ibig niya sabihin dito? Sa Psalm 16, natupad daw ang Psalm 16 that your Holy One will not see corruption. Jesus was raised from the dead. In other words, this is the fulfillment. Siya yung tinutukoy na Messiah, nag-rise na siya from the dead. Siguro, tanong natin sa susunod, anong ibig sabihin naman nun kung nag-rise siya from the dead? Kung itutuloy mo yung passage sa verse 29, sasabihin niya dyan, si David, sabi niya about the patriarch David that he both died and was buried and his tomb is with us to this day. Ang tinutukoy niya ditong nabuhay mula sa mga patay, hindi si David, dahil si David andito pa siya. Being therefore a prophet and knowing that God had sworn with an oath on him that he would set off his descendants on his throne, he foresaw and spoke about the resurrection of Christ. Ang tinutukoy sa Psalm 16 ay ang resurrection ng Panginoon ng Jesus at nangyari na yon. And verse 32, this Jesus God raised up, being therefore exalted at the right hand of God. At sabi niya sa verse 34, David did not ascend into the heaven, but he himself says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Ang ibig sabihin dito, si Jesus ang tinutukoy ni David mismo, hindi ang sarili niya. At siya ang umupo sa trono ni David. Siya yung sinabi ni David, my Lord said to my Lord. So therefore, siya yung pinroklama na exalted Lord. Siya yung magiging tagapagmana ng trono ni David. At kung nag-e-exist na at umaandar na, nag-ooperate na ang Messianic kingdom, kung nag-ooperate na yung kingdom ni David, sino ngayon ang nakaupo sa trono ni David? Jesus. And how do we know na si Jesus ay naupo sa trono ni David? Later on sa Acts 13, ipapaliwanag palalo ito ni Peter at sasabihin niya nung nag-resurrect si Christ, umupo sa trono si Jesus. Romans chapter 1, binanggit din yun that he was sitting on the throne of his father David. Pinangaral si Kristo, pinroklama na ang kalendaryo ng Diyos ay nandito, nakaupo na siya ngayon. And this is the language of a king on his throne. He is reigning. Christ is reigning on the throne of David. And he is reigning in his kingdom of grace today, right now. Kaya anong ibig sabihin nito? Ang preaching is what? If we are proclaiming Christ sa preaching, then therefore we are proclaiming the reign of Christ. Kada preaching ay sinasabi namin, meron ng Panginoon, meron ng nakaupo sa trono, meron na ngayong Lord sa buhay mo. It is time that you bow down before this King. Yan ang sinasabi ng bawat preaching, and that is the point. Every preaching event is the advancement of the conquest of the reign of Christ on all men. Hindi ito katulad nung nangyayari sa mga Spratly Islands na kung saan pupunta lang tayo doon sa property naman natin, doon sa BRB Rizal, yung malapit ng Magkalawang. Pero dahil hindi na decommission, in other words, hindi pwedeng atakihin yun, it will be an act of war.
parang lakas natin, no? Parang, sige, atakihin nyo kami, act of war. Pero ginagawa lang ng Chinese Coast Guard, naatake lang tayo. Parang pinapakita, binubuli tayo. Ang Panginoong Hesus kapag nangangaral, hindi tayo yung parang Pilipinas na pwedeng mabuli. Tayo yung nagsasabi, nagkaroon na ng trono, nakaupo na si Kristo. Ikaw yung mga tao na hindi pa kumikilala sa paghahari ni Kristo. Pinalampas ng Diyos ang ganyang ugali, yung ganyang foolishness, yung ganyang rebellion, paghihimagsik, yung paghahari-harian sa sarili. Pinalampas niya yan. Acts 17:30 to 31. The times of ignorance God overlooked. But now, this is sa GMA, eschatological now. Hindi ito yung ngayon na panahon, pero ito yung epochal now. Now na nangyari si Kristo, now He commands all people everywhere to repent because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed, and of this day He has given assurance to all by raising Him from the dead. In other words, sabi niyang Panginoon, ang ganda pa sa sa King James, God winked at. Di ba yung wink? Di ba yung parang nag-forbear ang Panginoon. Parang pinagbigyan, pinalampas ang mga kasalanan nyo para mabuhay pa rin kayo. Naging patient ang Diyos para abutin ninyo yung pagdating ni Kristo. At nang dumating na si Kristo, may buhay pa kayo, wala pa kayo sa impyerno, may chance kayo na mag-repent. At ganyan ang ginagawa sa preaching. Sa preaching, we are proclaiming that Christ is on the throne, that He is the Son of David. And therefore, we are enlarging the kingdom of God by asking these people to become willing subjects. Hindi sa pamagitan ng makinarya ng politika o salapi, kundi sa preaching ng salita ng Diyos. Hindi natin trabaho ang kaharian sa mundong ito. Ang trabaho natin ay sakupin ang mga puso na ayaw pang magpasakop sa pamumuno by declaring to them that Christ is reigning right now. Di ba, kaya ang excommunication, masakit yung language niya, it's because it is a rejection not only of simple word of God, it is the rejection of the kingdom of Christ and whatever Christ stands for. Yan ang excommunication. Kaya language is being delivered unto Satan, na mula doon sa jurisdiction ng kingdom, the kingdom of His dear Son, nandun na siya ngayon sa kingdom of darkness. Kaya, ang trabaho natin ay sabihin sa mga tao na si Kristo ay naideklara na naghahari at dapat kilalanin siya. Di ba napaka-awkward kung may naghahari na, tapos may mga iilan na mga tao na ayaw pang kumilala sa paghahari. Pwedeng hindi nila alam or may trust issue sila, kaya ayaw nilang kilalanin yung paghahari, or may mga iba na rebellious lang. Ganito yung nangyari sa Pilipinas noong July 1, 1898, doon sa Baler. Tawag doon ay Baler Siege. It was one of those places na napaka gustong binisita ko, or natuwa akong nabisita, yung Baler Church. From July 1, 1898, di ba, noong 1898, dito na tayo lalaya mula sa mga Espanyol, no? Yung June 12, at nung sinakop ng mga Espanyol yung church, at yun ang naging parang refuge nila. Pero the whole Philippines was freed already from Spanish rule. Pero dahil may trust issue sila, ayaw nilang maniwala, akala nila ito ay parang mga pakululang para sumuko sila. Imagine mo, tumagal hanggang June 2, 1899. That is 11 months. Pinaglalaban nila ang isang gyera na matagal nang tapos na. At alam nyo to, dahil may movie na ginawa dito sa Pilipinas, at ang Baler Siege, yung Baler
siya yung kahuli-hulihang lugar na kung saan na nakatirik doon yung bandera ng Espanya. Sa buong Pilipinas, wala na, dun na lang. At naibaba lang yun noong June 2, 1899. At maraming mga tao ganito. Nagahari na si Kristo pero bandera pa rin ng kasalanan at ang sarili nila ang nakatirik sa kanila. These Spaniards were fighting for a lost cause. But us, tayong mga mangangaral at mga Kristiyano, we do not have a lost cause. These Spaniards, they had this human resilience and pride. But tayo, this the only cause that will succeed in this life and will have a great impact on the life to come. Kaya napakahalaga nito. Saan mo nilalagay ang lakas mo? Do you have this reverence sa pangangaral ng salita ng Diyos? At kung ikaw ay wala pa kay Kristo, bandera ng sarili mo ang tinataas mo. Kaya, isa pang lesson dito, yung true preaching, dahil ang preaching na ito, di ba kung ito yung first preaching sa church na, no? Explain nila dapat, ito yung tawag dito, ito yung dapat pipreach na yung kayamanan, paano ka magiging prosperous, wealthy, di ba, healthy. Pero hindi eh. Alam niyo, pinreach ng mga apostles, Old Testament. In fact, it is the only testament that they had. Kaya hindi weird na sila mag-preach from the Old Testament. It would be inconceivable sa kanila na mag-preach outside the Old Testament. So therefore, the Old Testament is all about Christ, and preaching is all about Christ, the preeminence of Christ. Preaching starts and ends in the lifting of Christ as the preeminent Lord. Kaya sabi ni Ted Donnelly, si Christ daw ang oxygen ng Old Testament. Siya daw ang atmosphere without which it could not exist. Without Christ, not one letter of the Old Testament could have been written down. At gusto nyo ba ng nakakagulat na statement mula kay J. Mac? Sabi ni John MacArthur, mark it down. This is the official inauguration of the Messianic age. Closet Emil ito. Then, of course, it's still acceptable marahil sa kanilang scheme. But Peter, sabi ni J. Mac, Peter begins by explaining to the people what they saw and heard was the Holy Spirit's inaugurating the Messianic age of salvation. So, yun, maingat, pasok. So, in other words, siya ang hari at laman ng ating mga sermon. Ito ang pinakakailangan marinig natin ngayon. Kaya, challenge sa atin, take every challenge of each preaching you hear, the reign of God or the reign of sin. May challenge, di ba, kapag nangangaral, take mo yun. Take that challenge. Ang challenge is that, are you accepting the reign of God or the reign of sin? Marami ang ayaw magpasakop dahil mahirap at maraming bawal. Ngunit isipin mo, ang kapalit ng pagmamatigas mo sa paghahari ng Diyos, ito ay isang lungkot na bagay. Paalala din ito sa mga mensahe ng ating sermon ng paghahari ni Kristo. Hindi ito paghahari ng sino man. Si Kristo nagre-reign. Sabi ng Isaiah 52:7, your God reigns. Ito ang isinakatuparan ni Kristo sa kanyang pag-upo sa trono ni David. At alam nyo, kapag daw si Kristo ang itinataas sa mga pulpito, dito nangyayari sa statistics, mas nangyayari yung mga revival. Sabi ni D. Martin Lloyd-Jones, it is not clear as you take a bird's eye view of church history that the decadent periods and eras in the history of the church have always been those periods when preaching had declined. What is that always heralds the dawn of a reformation or of a revival? It is renewed preaching. A revival of true preaching has always heralded these great movements in the history of the church. Alam mo, ito yung either susunod, magpa-follow, or sinusundan ng revival ang mga pangangaral na ganito. Kaya ituring mo si Kristo ang pinakapangangailangan mo. Sabi ni Charles Spurgeon, leave Christ out, O my brethren. Better leave the pulpit out altogether.
If a man can preach one sermon without mentioning Christ's name in it, it ought to be his last. Certainly the last that any Christian ought to go to hear him preach. Hindi pala laman si Kristo. Dapat yan na yung last na preaching mo. At alam nyo bakit gustong-gusto natin ipinapangaral si Christ? Because ito ang pinaka-solusyon sa pinaka-problema natin. And that is sin. What did Christ do that we proclaim always? His sacrifice, His death on the cross. Yung kanyang tagumpay natin. Di ba? Ito yung hinahangan sa nangyari sa Pilipinas. Pinagyayabang na natin sino yung top 30 sa Olympic tally of gold, medal tally. Well, Philippines. But that is because of one man. Si Carlos Yulo. 2 golds. Ang naka-gold lang sa Southeast Asia ay ang Malaysia at isa pang bansa. And then the Philippines got 2 golds. Si Yulo ang naghirap, siya ang nagsakripisyo, siya ang napuyat, siya ang nakipag-away sa nanay, siya yung gumawa ng lahat ng sakripisyo. Pero nung nanalo siya, sino nag-celebrate? Hindi si Yulo lang. Ang bawat 116 or 18 Filipinos. Nung sinulat na yung tally board doon, ang nakakuha ng gold ay si Yulo, pero nakalagay na pangalan hindi Carlos Yulo, kundi Philippines. In the same way, ganun ang nangyari kay Christ. Siya ang naghirap, siya ang naka-accomplish, siya ang lahat ng nagsakripisyo. Pero nung nilagay na yung accomplishment niya, lahat ng kasama niya sa lahi, sa race na iniligtas niya, kaya niyang i-claim doon sa ginawa niya. Napakaganda ng ebanghelyo. Kaya napakagandang mangaral. Kaya sana'y patuloy natin na suportahan ang pangangaral ng pinakamahalagang ministeryo sa pulpito ng Sabsi ay walang iba kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang gospel response natin sa preaching, kung tayo'y magkakaroon ng tamang response, this is what will prove to be the true belief in our person, the person and work of Christ. Kung talagang naniniwala ka sa person and work ni Christ, you would respond humbly in repentance and faith sa preaching ng salita ng Diyos. Let us pray. Have mercy on us, O Lord. Thank you for this message of reminding us of the primacy of preaching in our lives and in our ministries. At nawa sa mga tao dito na wala pa sa inyo, kita nila na napakaganda yung pangaral ni Kristo. Nawa kasama sila doon sa sinakripisyo ni Kristo. Lumapit sila, magsisi sa kanilang kasalanan, sampalatayanan ng ginawa ni Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. At nawa kami ay patuloy na maging supportive ng mga members at lagi nagdi-desire sa ministry ng pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.